pong si Mayor Basti Duterte ay wala po sa Pilipinas at tumakas po papuntang Singapore mga kababayan. So ngayon, nagsalita po siya at ayon po sa kanya, eto raw mga kababayan, wait lang. Bago doon sa mga kababayan Pilipino po natin ha, tuloy na tuloy po yung laban bukas. Si Basti Duterte na lamang po ang hinihintay. Dumating man si Basti o hindi mga kababayan, tuloy po ang laban. Dahil kung titingnan nyo, ayan, ito yung pagdadausan mga kababayan ng boxing match nitong si General Torre at saka po nitong si Mayor Basti Duterte. Kaso nga lang ang problema, kahit nakahanda na ito mga kababayan, may bagong kondisyones na naman po na inilabas etong si Mayor Basti Duterte na talagang kung makikita ninyo, hindi po talaga sigurado na papalag kay General Torre. Bakit po natin nasabi? Kasi ayon po dito sa inilabas ng News 5, eto mga kababayan eto daw yung hamon ni Basti Duterte, panibagong hamon na naman po ito, pangalawa. Mga kababayan, sabi dito, Basti Duterte de Restore to boxing match with no cameras. Ibig sabihin, papalag daw itong si Basti Duterte kay General Torre basta wala daw mga kababayan na nakatutok na camera at wala daw pong gloves. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, kaya nga siya pinalagan ni General Torre kasi gagawin niyang charity yung kanilang pagdadausan mga kababayan ng boxing match. Ibig sabihin yung kanilang laban gagawing charity para makatulong sa mga kababayan Pilipino po natin. In the same time, alam naman po natin mga kababayan na ito po ay entertainment purposes na ginawa nga lang charity para makatulong sa mga naapektuhan po ng pagbaha. So kung makikita ninyo, ayon po dito, wait lang ito yung ating source mga kababayan, News 5, pero ililipat po natin yan dito. Pero nakalagay pa rin naman po dyan yung mismong pinagkunan po natin. Wait lang, palakihin ko lang. Yan. Sabi dito mga kababayan, ito basahin po natin. Yan. Basti Duterte, their story to boxing match with no cameras. July 26, 2025. Hindi umatra si Davao City Acting Mayor Basti Duterte sa kanyang hamon kay Police Chief General Nicolas Torre III. Sa isang Facebook Live noong Sabado, sinabi ni Duterte na bukas siya sa isang away, ngunit kung mangyayari lamang ito ng pribado na walang guantes, ibig sabihin yung gloves mga kababayan, at wala pong camera. Yan po mga kababayan yung sabi or kondisyones na naman nitong si Basti Duterte. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng isang tao na unang naghamon pero napakarami mga kababayan ng kondisyones. Anyway, shoutout kay Tol Chris Ulo Mega love shoutout shoutout siya Tol. So ngayon lang ako nakakita mga kababayan ng isang tao na naghahamon pero ang daming kondisyones. Pang ilan na ba niyang kondisyones ito? Pangalawa na. Yung una po niyang kondisyones mga kababayan kay General Torre yung kumbinsihin si PBBM na lahat ng public official, lahat ng politiko ay magpates patungkol po sa ipinagbabawal na bato. Ngayon mga kababayan, yung pangalawa naman po niyang kondisyones, makikipag-boxing siya kay General Torre pero wala daw pong gloves at wala daw pong nakatutok na camera. Ibig sabihin, private lamang yung gustong mangyari ni Basti Duterte. Alam nyo, konti na lang iisipin ko na iba po ata yung gustong mangyari ni Basti Duterte. Baka mamaya hindi po boxing match yung gusto niya. Baka sampalan. Or di kaya naman mga kababayan, baka naman etong si Mayor Basti, katulad nung nasa Batang Quiapo, na kunyari matapang mga kababayan, pero definitely may boylet pala. Kaya gusto ng pribado. Anyway, sabi pa dito mga kababayan, pagpatuloy pa natin. Eto pa daw. Kung gusto mo, eto daw yung sabi ni Basti Duterte, kung gusto mong puntahan kita, walang camera, suntukan tayo. Walang gloves. If you're really serious about this, sabi po ni Mayor Basti Duterte. Nagsimula ang palitan ng hamon ni Duterte at nitong si Torre sa isang suntukan sa isang podcast episode. Kalaunan ay tinanggap at iminungkahi ni Torre na gawin isang pampublikong kaganapan para sa isang layunin. Ngunit tinanggihan ni Duterte ang idea. Tinawag itong distraction mula sa mas mahalagang pambansang issue. So ngayon, ang sinasabi dito ni Basti Duterte mga kababayan, yung daw pong mangyayaring boxing match nila ni General Torre, yan lamang daw po ay distraction. Bakit niya nasabing distraction? So sabi pa dito, ito pa daw. Itinuro niyan ang kamakailang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos
na sinabi ng una na pinakamalaking bilang isang tagumpay sa kabila ng pagtitiyak lamang ng isang maliit na pagbawas sa taripa. Inakusahan din niya si Torre ng paggamit ng mga biktima ng kalamidad para ilipat ang atensyon ng publiko, mga kababayan. Sabi daw ni Basti Duterte, I think you succeed in the smoke screen that you provide for this administration. Una, yung visit ni Marcos na tinatawag nilang success, where we got a 1% reduction of the other 20% imposed tariff on US. Saka yung bahadiya na ginagamit mo pa yung demise ng people to divert issue or real issue added nitong si Duterte, mga kababayan. Ibig sabihin, yung sinasabi po dito ni Basti Duterte, smoke screen lamang daw po lahat ng ginagawa ni General Torre para pagtakpan daw po yung kapalpakan ng pagbisita ni PBBM doon daw po sa Estados Unidos, na 1% lamang daw po yung nabawa sa 20% na taripa, mga kababayan, na ipinataw ng US sa Pilipinas. So ngayon, ang isa pang sinasabi dito, mga kababayan, ni Basti Duterte, yung daw pong ginagawa ni General Torre ay idinadivert lamang daw po yung totoong usapin ng mga yung totoong usapin. Ibig sabihin, ginagamit yung boxing para i-divert sa totoong mas pag-usapan, which is yung pagbaha daw po na maraming mga kababayang Pilipino po natin na naapektuhan ng kalamidad. Sabi pa dito, 2 araw lamang bago ang dapat umanong paghaharap sa hepe ng pulisya, lumipad patungong Singapore ang matigas na salita ni Duterte or na si Duterte kasama umanong ilang miyembro ng kanya pong pamilya. So ngayon, mga kababayan, ito pangalawang kondisyonis na po ito ni Basti Duterte. Doon po sa kanyang hamon na suntukan kay General Torre na hindi po matutuloy dahil nga, mga kababayan, ito pong si Basti Duterte hindi po sisipot doon sa main event ng pagdadausan ng boxing match ni General Torre at saka po niya. Alam niyo ang problema dito kay Basti Duterte, hindi ko alam kung ito ba, mga kababayan, totoong totoong Duterte, kasi sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong, wala daw pong Duterte na talawan or natalawan. Ibig sabihin, coward. Wala daw pong Duterteng duwag, mga kababayan. Pero, ang nakakapagtaka, sa kabila ng isinisigaw nila na maisog, about po dito kay Basti Duterte at dito sa pamilyang Duterte, mukha ata pong hindi maisog itong si Basti. Bakit? Kung talagang maisog siya, mga kababayan, hindi siya maglalatag ng napakaraming kondisyones. Actually, patatlo na nga po itong kondisyones ng pamilyang Duterte. Ano yung una? Yung patungkol sa hair follicle test. Pangalawa, yung waiver na hinihingi ni Paulo Duterte, na kapatid nitong si Basti, na kinakailangan bago matuloy yung laban ni Basti Duterte at saka po ni General Torre. Pangatlo naman, mga kababayan, etong away na gusto ni Basti Duterte na wala daw pong nakatutok na camera at wala daw, mga kababayang wala daw gloves, ika nga. Yan po yung gustong mangyari ni Basti Duterte. So kunti na lang iisipin natin na baka iba naman yung pakay ni Basti Duterte kay General Torre. Kasi baka mamaya, oo nga, walang camera, wala ngang gloves, baka gumamit ng armas etong si Basti Duterte. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, ang mga Duterte po talaga ay hindi po lumalaban ng patas. Ika nga, mga kababayan, hanggat makakaganti sila ng pailalim, yun at yun po yung gagawin po nila. Katulad na lamang, mga kababayan, ng ginagawa ng kanyang tatay nung panahon na nasa kapangyarihan po etong pamilyang Duterte. Anyway, shoutout kay Norma Duro ha. Thank you po sa pakape. Maraming salamat po ha. Magandang gabi po sa inyo. So yan, mga kababayan, ito ay isang patunay na kung makikita ninyo, wala talaga itong si Basti Duterte. Ibig sabihin, hindi po talaga siya desidido doon po sa kanyang hamon or gampanan yung kanyang hamon kay General Torre. Ang problema dito, naghamon po siya pero siya mismo ang sumira sa kanya pong mga salita. Ngayon, ang tanong ko doon sa mga taga-suporta ni Basti Duterte, tatangkilikin nyo pa ba yung ganitong klase ng tao? Walang isang salita? Hindi kayang depensahan yung mga salitang kanya pong binibitawan. Dahil kung ito po, mga kababayan, ay may paninindigan, uuwi po ito ng Pilipinas, haharapin bukas etong si General Torre. Pero maliwanag naman, kung babalikan natin si General Torre, maliwanag naman na sinabi po ni General Torre na imbitado po lahat ng mga kababayang Pilipino po natin na gustong umattend at magpunta dun sa mismong event ng pagdadausan. At ang isa pa, mga kababayan, dumating man si Basti Duterte or hindi, pupunta doon si General Torre
isang pagpapatunay na wala po siyang inuurungan at hindi po siya natatakot dito sa pamilyang Duterte maging dito kay Basti Duterte, mga kababayan. So yan, yung panibagong panibagong kondisyones ni Basti Duterte, napayag daw po siya sa hamon, binaligtad pa nga Ano po, mga kababayan, binaligtad pa nga ng kampo ni Basti Duterte. Pinapalabas nila na si General Torre ang naghamon, pero definitely hindi po. Si Basti Duterte po ang naghamon kay General Torre. At ngayon, mga kababayan, may panibagong hamon na naman itong si Basti Duterte na willing siyang makipagbakbakan kay General Torre. Kaso nga lang ang problema, walang camera daw po at walang gloves. Yan po yung gusto ni Basti Duterte. So baka sampalan yung gusto, mga kababayan, na mangyari nito pong si Basti.